maintindihan. Ang sinasabi ko lang, itigil mo na to. Ikaw lang inaalala namin. Kapakanan mo ang iniisip namin. Ngayon, kung hindi ka makikinig at mamasamain mo pa ang concern namin sa'yo, wala na akong magagawa doon. Kung hindi ka magbabago, wala tayong patutunguhan. Magsasawa lang tayo, ganito tayo araw-araw. Magkakainisan tayo hanggang dadating ang araw na maghiwalay na tayo. Yun ba yung gusto mo, ha? Yun ba? Michael, mag-usap tayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kung talagang nakamove on ka na, bakit tinatabi mo pa rin to? Ako. Baka pa nakipbutas lang ako. Baka serious pa rin ang mahal niya. Baka nga ng patutunguhan tong nararamdaman ko para sa'yo. Tay. Alam mo, anak, meron akong nabasang isang libro tungkol sa pagsasabi ng totoo kahit na makakasakit. Ang nakasulat doon, ang tunay daw na nagmamalasakit sa'yo ay yung mga taong nagsasabi sa'yo ng totoo kahit na masasaktan ka. May sasabihin ako sa'yo. Pwedeng masaktan ka. Pero anak, walang ibang magsasabi nito sa'yo kung hindi ako. Ano po yun, Tay? Noong nililigawan ko ang nanay mo, meron siyang ibang mahal. Si Johnny. Presidente ng Liansong. Kaya lang, nagpakasal si Johnny sa ibang babae. Unti-unti, nahulog ang loob ng nanay mo sa akin. Nagpakasal kami. Naging masaya kami. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko. Nakalimutan niya na kaya talaga si Johnny. O kahit nakasal na kami, pangalawa pa rin ako sa puso niya. Ngayon, anak, ikaw, nagmamahal. Tinitiyak ko naman na mahal ka rin ni Takgo. Ang tanong, anak, kaya mo bang mahalin ang isang taong sa isip mo, alam mo na hindi ikaw ang una niyang minahal? Sakripisyo ang pagmamahal, anak. Nagkakambal ng sakripisyong ito ay
ay ang pagmamahal mo kay Takbo. Naiintindihan mo ba? Nag-aalala na rin ako kay Michael. Pero ayaw niya makinig sa akin eh. Wala akong magagawa doon. Gusto ko siyang tulungan, Ate Celine. Alam ko. Pero marami kang iniisip. At marami kang mas kailangan asikasuhin dito sa kumpanya. Kaya mas mabuting mag-focus ka na muna dito. Kaya ang pag-aralan mo. Ano to? Yan ang mga research at feasibility studies ko tungkol sa paggawa ng saluyot bread. Saluyot bread? According to my research, maraming bitamin ang binibigay ng saluyot. Isa ito sa mga tinatawag na wonder plants dahil sa dami ng benefits na makukuha sa kulay na ito. Kung babasahin mo ang research ko, makikita mong marami pang ibang health benefits ang saluyot. Actually, ilang taon kong nang planong mag-produce ng saluyot bread. Oh, matagal na pala to ha. Bakit wala pa to sa line? Si product line. Ayun, bakit wala pa to sa product line ng Yihansong? Kahit ano man ang ideas ko, di naman ako marunong gumawa ng tinapay. Hindi ko nga alam kung bakit di ko mabigay yan sa bakers natin eh. I guess naghihintay lang ako ng tamang panahon tsaka tamang tao. Ngayon, pinagkakatiwala ko yan sa'yo, Takko. Dahil alam kong ikaw ang tamang tao at ito ang tamang oras para gawin yan. Sana magamit mo yan para palaguin yung pabrika natin sa Cainta. Talaga? Ibig sabihin, pwede ko to i-develop para sa pabrikang nakatoka sa akin? Salamat. Sarap. Sunshine? Alex? Sabi ko na nga ba, that was you I saw eh. Alex, ikaw ba yan? Buti naman, natatandaan mo pa ako. Aba, syempre eh, classmate kita mula kinder hanggang high school eh. Galing ako sa bake shop ninyo. Sabi ni Tita Pita, nandito ka raw. Are you done shopping? Yeah, para sa boyfriend ko. Boyfriend? May boyfriend ka pala. Monthsary kasi namin, kaya binilang ko siya ng gift. Akala ko single ka pa. Niligawan sana kita eh. Ano nga ba ang matagal ko nang sinasabi sa'yo, Sonia? Nag-progress na kasi ang corneal infection mo into corneal scarring. Pero huwag kang mag-alala. We're doing our best para may sagawa ang transplant mo sa lalong madaling panahon. Gawin niyo ang lahat. Gusto kong makita ang anak ko. Sonia, pwede ko naman siyang puntahan. Gusto mo daling ko siya rito? Hindi, Edna. Ayoko. Ayoko makita niya ako sa ganitong kondisyon. Lalo na't marami siyang iniisip sa kumpanya. Sonia, gusto rin malaman ng anak mo ang tunay mong kalagayan. Manang busy ngayon ko. Pag nakakakita na ako, muli ko siyang pupuntahan. Hindi maaari ito. Hindi ako mag-aantay habang unti-unting kinukuha ni Taco ang kumpanya. Kailangan gumawa ka ng paraan. Isabotahin mo ang ginagawa niya.
Sa tingin mo ba hindi ko naisip yan? Bago ko pa magutos, may nagawa na ako. Kumilos na ako. Anong ginawa mo? Pailalim ako nakipagpulong sa mga tauhan ng pabrika na katoka kay Takbo. May nakausap na ako sa loob. Nakuha ko ng simpatya niya. Na-brainwash in short. So wala na magkatrabaho para kay Takbo. Wala na magkatrabaho sa pabrika. Walang magiging output ang pobreng OIC. Hindi siya magtatagumpay sa challenge na binigay ng board. Kapalpak siya. Si Sir Takbo po ba ang kailangan nyo? Oo, sana eh. Busy ba siya? Sige po, sabihin ko na lang na nandito kayo. Oo, please. Pakisabi si Sunshine. Sige po, upo po muna kayo. Okay, thank you. Ibang-iba na ang buhay ni Taco dito. Malayo sa kinasanayan niya sa Lucky Bake Shop. Malayo sa kinasanayan niyang buhay na kasama ko. Uy! Wow, andito ka. Sunshine. Oo, ninalaw kita eh. Ang ganda naman ng girlfriend ko. Salamat! Kamusta ka na? Okay din. Excuse me po, Sir Takbo. Line 1 po, Mr. Corpo. Excuse lang. Para sa'yo! Ayan, nakapuslit ako. Ano, lunch tayo? Sige ba? Hello? Ha? Sige, pupunta ako dyan. Sorry, kailangan ko puntahan yung isang pabrika. May problema daw. Ha? Ipahatid na lang kita sa driver. Hindi. Sorry. Okay lang. Magko-commute na lang ako. Sigurado ka? Oo, kaya ko naman eh. Sorry talaga. Okay lang. Sige na, wag mo na ako alalahanan. Di na. Sige, bye. Ay, si Takbo. Manager, ano po ang itinawag ninyo sa akin? Nag-boycott ho ang union. Wala na isang panaderong pumasok ngayon. Paano po ang production? Di ba may mga deliveries pa tayo na pending? Yun nga ho ang problema. Tanging finance at HR lang nga nandito. Pero paano mga magagawang panadero? Ni isa, wala.